Yo 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 yo! For today's video guys, mag-unboxing nga tayo ng ating biniling mga cube. Ito guys, kung ayaw nyo maniwala ay no, dalawang box yan boss. Isang 3x3 at isang Pyraminx. May pa sound effects pa no? Parang ewan. At dito nga guys, itong 3x3 natin is Chi na Glow in the Dark. Yes, kung naalala nyo guys, yung re-unbox ko pala na Z-Cube. Ito yung na-mention ko doon na hindi siya yung glow in the dark na sa mismong body, kundi sa mismong sticker niya. At ito naman guys, ang ating Pyraminx na Maylong Pyraminx na budget cube. Ay, triangle. At dito nga guys, binubuksan ko na sa ilalim ng ating Pyraminx at makikita nyo guys, wasak-wasak guys yung box natin sa Pyraminx. Bakit ganyan? At dito guys, pakita lang ako ng pamphlet. Ganyan yung pamphlet niya. Halangan naman sa cube yan, Pyraminx yung pamphlet niya. Ito guys, tingnan nyo, yupi-yupi yung box. Pero ayos lang yan, ayos lang naman yung Pyraminx Dito nga guys, napansin ko na sobrang gaan niya guys. Tapos sabay yung finish niya is katulad sa mga Moyo cubes ngayon. At dito guys, kinukuha ko yung isang Pyraminx ko para may para mai-compare na lang natin yung isa't isa. At nandito na nga yung isa kong Pyraminx. Ayun guys, so pink din siya katulad nung sa Chi Glow in the Dark. Tapos dito guys, tamang turn lang ako dito sa dati kong Pyraminx. Tapos i-compare ako dito sa Maylong. At dito nga guys, kaya ako nasabi na medyo may kagaanan nitong Maylong. Kasi nga may Pyraminx ako. Kaya ayun, napansin ko agad yun talaga na magaan talaga yung Maylong, parang wala kang hawak. At dito guys, sa puntong ito ay tiniturn ko na itong Maylong na Pyraminx at masasabi ko na napaka-unstable niya, tapos sabay napaka-flexible niya guys. At ayun nga guys, makikita natin sa Maylong Pyraminx na customizable siya ng screw. Yan, pwede nyong higpitan yan. Tapos dito, tinatry kong hugutin. Kaso nga lang, hindi ko na pinilit dyan. Baka pag-ugot ko, wala na ako isang Pyraminx. At yun guys, kung naghanap kayo ng Pyraminx na budget or gusto nyo lang magdagdag puzzle o matuto nito, magandang bilhin itong Maylong Pyraminx na to. Mura lang din naman siya guys, mga nasa under 100 pesos lang naman siya. Yeah. At sorry nga guys kung hindi ko masyado na-explain itong Pyraminx na to. Kasi nga guys, hindi ako nagpi-Pyraminx. Ayun, nag-struggle ako. Basta maganda na siya sa budget Pyraminx, under 100 pesos. At mapunta na tayo guys sa main event ng bidyong to, itong Chi na Glow in the Dark na sticker. At dito guys, titignan ko yung packaging. Yung packaging niya is plastic, katulad siya nung sa packaging ng Gear Cube ko na nawala yung packaging. At dito nga guys, unang hawak ko sa cube na to, sobrang noticeable na napakakinis ng sticker niya. Hindi siya katulad guys ng mga stickered cube na mga normal na Rubik's Cube na medyo may kagaspangan yung mga sticker. Ito guys, sobrang smooth talaga ng surface niya. Smooth na, sobrang dulas. At to nga pala guys, yung hinala ko dito sa cube na ginamit dito is Chisel W. At tama nga yung hinala ko. Kasi guys, kung mapapansin nyo guys, yung center nila, yung shape ng sticker, hugis hexagon sila parehas kaya ayun, Chisel nga siya. At dito nga guys, sinusolve ko na tong cube na to. At ang masasabi ko lang guys sa performance ng cube na to, budget talaga. Syempre guys, budget kasi yung ginamit dito na cube which is yung Chisel W nga. Para sa akin guys, decent naman na yung performance ng cube na to. Mabilis siya. Tapos yun nga lang, medyo may pagka-blocky siya. At dito nga guys, pinakita ko sa inyo na wala siyang spring adjustment. At dito nga guys, tamang takip lang ako dito. Tinitignan ko kung nagana na yung glow in the dark. Kaso nga lang, kailangan niya talaga ng UV light. Katulad siya ng Z-Cube na glow in the dark na kailangan ng UV light. So sinag ng araw para, ayun nga, gumana yung glow in the dark effects. At dito nga guys, tinatanggal ko tong edge part na to. At ayun, struggle, sobrang higpit niya. At dito nga guys, natanggal ko na sa part na to. At ito na yung mga piece niya, which is tama nga talaga ako na Chisel nga yung ginamit dito. Ayun guys, so Chisel design yan. Ito na guys, papakita ko na sa inyo na glow in the dark na talaga itong cube na to. In 3, 2, 1.
Ayan guys, oh, kung makikita nyo guys, oh, parang nabasa yung itsura niya. Dahil kasi yan guys dito. Ayan guys, partida yan guys. Hindi yan nakatapat sa mismong araw guys. Kasi guys, nung in-unbox ko yung package na yan, 5 AM ako nag-unbox yan guys, or nag-video nyan. Tapos guys, nagantay ako ng tanghali nyan para tirik na tirik yung araw. At yung cube na yan guys, nilagay ko yan sa may lamesa, which is sa may tapat ng bintana. Hindi naman siya sa tapat ng bintana, basta nasisinagal lang siya ng araw. At dito nga guys, makikita nyo guys, so yung ibang party guys, hindi siya ganong kaliwanag. Kasi nga guys, isang side lang kasi nakatutok do sa may bintana, or nakatapat do sa may bintana. At dito nga guys, lumabas na ako dito para paarawan tong cube na to, para masinagal ng UV lights. Yan, tapos di pakita sa frame. Tapos dito, umakyat na ulit ako dito. Tapos 3, 2, 1, boom! Liwanag guys! Dito nga guys sa part na to, sobrang saya ko dito. Tuwang-tuwa ako na kitang-kita guys yung Rubik's Cube sticker. Kitang-kita guys yung kulay guys. Solvable siya guys. Tama ako ng hinala. At dito nga guys, makikita natin guys yung kulay. Medyo nag-iba siya. Hindi siya katulad ng nung hindi siya naka-glow in the dark. Ito guys, papakita ko. Ayan, orange. Tapos ayan, nung pink. Pagpasok mo, mukha siyang orange guys. Dito kasi guys sa video na to, or sa camera mismo, makikita nyo guys na ayan may pinagkaiba talaga yung orange saka yung pink. Pero guys, sa personal guys, medyo nakakalito to. Lalo na guys, kung first time nyo tong isosolve sa dilim na naka-glow in the dark. Speaking of na nagsasolve ng naka-glow in the dark mode, dito nga guys, ini-scramble ko na itong cube na to. At tignan natin kung masasolve ko ba siya. Dito guys sa part na to, medyo struggle ako sa pagbuo ng second layer. Kasi guys, sa mismong cube ako nakatingin sa part na to. Kaya yung tingin ko dito sa mga kulay na to, sa green, blue, tapos sabay sa pink saka sa orange, is parehas lang guys. At dito nga guys sa part na to, nabuo ko na yung second layer. At dito guys, nabuo ko na ata yung OLL dito. At dito nga guys sa part na to, gumamit ako ng Tulok PLL kasi nagkamali ako dito ng recognition. Dito guys, medyo recognizable na siya, A-firm siya. At yun guys, nabuo ko na. Ewan ko kung nabuo ko nga talaga. Sige boss! Ilabas mo na yan boss, tignan mo na sa labas kung nabuo ko nga ba. Uy. Green check, pink check, blue check, orange check, yellow check. Baba, white check. Yan, thumbs up. Na-solve ko guys. Bago ko kasi guys to videoan guys, nag-solve ako dito na hindi naka-record at mali-mali yung pinagagagawa ko. Sa mata ko kasi guys, pare-parehas lang kasi yung green saka yung blue saka yung orange saka yung pink kasi guys ang kulay pag nasa dilim na siya. Dito guys, medyo nanduga ako dito aaminin ko sa inyo. Kasi guys, nabuo ko yan guys kasi nakatingin ako dun sa sa cellphone ng kuya ko habang sinosolve ko yan. Sa screen guys ng cellphone o yung sa nakikita nyo dun sa video ngayon is sobrang distinguishable. In short guys, madali mong mare-recognize guys kapag nakatingin ka sa cellphone. Ayan yung tamang synonym ng distinguishable. May ganun bang word? Ewan ko. At dito nga guys, hindi ako nakontento doon sa unang video ko at ini-video ko ulit to guys. Nag-solve ulit ako dito. Dito guys, masasabi ko na confidence na ako dito sa pag-solve dito sa Chigi Glow in the Dark na to.
Ay, maling video guys, hindi pala ito yun guys. Ewan guys, siguro naging continuous ako sa pag-solve ng glow in the dark sa dilim. Nung hindi na ako nagbi-video nito, kasi nga basta yun. Kasi nga guys, medyo nare-recognize ko na yung kulay niya. O hindi na ako nalilito guys sa orange, sa pink, sa green, pati sa blue. At dito guys, A5 na naman yung lumabas. At yun nga guys, tignan nyo dito sa ilalim ayun, yung may tatak na yan, white side dyan. Pero pag nasa dilim, nagiging kulay blue siya. At ayun nga guys, siguro yung marereklamo ko dito sa na to, glow in the dark na to. Akala ko kasi guys nung una talaga is katulad siya ng kulay nito kapag nasa dilim na siya. Pero ayun nga, katulad nga ng sinabi ko na paulit-ulit na, hindi siya guys nananatili sa kung anong kulay niya talaga. Ewan, sana maglabas pa yung Chi ng version 2 nito, tapos recognizable na talaga siya. Yung parang inisosolve mo siya ng nasa liwanag, ganun. At dito nga guys, sa packaging na to is may karton siyang kasama sa ilalim. Akala ko guys accessories box siya, pero nung binuksan ko na, yan, tingnan nyo na lang. Walang laman, tapos yung pamphlet nasa labas pa, dapat pinasok na lang nila yan. At yun nga guys, bukan dito na nagtatapos itong video na to. Kung naengganyo ko kayong bumili ng Pyraminx o nitong Chi na glow in the dark, lalagay ko lang yung link dyan sa description o dyan sa may comment section. At nga pala guys, munti ko na makalimutan na hindi lang 3x3 yung available na glow in the dark dito. Bukod kay sa 3x3, meron siyang 2x2, Pyraminx at Mirror Cube. At ayun guys, kung nakaabot ka dito sa part ng video na to, pa-comment na lang guys na glow in the dark, para alam ko guys na tinapos mo tong video na to. At maraming salamat sa panonood ninyo guys. At mukhang hanggang dito na lang. Bumili kayo guys sa mga link ko para may pambili akong cube, tapos pang re-review ko ulit. Gusto ko guys, ako lang muna gagastos bago kayo. Yun lang. Goodbye. Mwah!